Ang pelikulang Nightcrawler noong 2014 na pinagbibidahan ni Jake Gyllenhaal ay tungkol sa isang freelance journalist na sabik na makakuha ng mga eksklusibong footages ng mga krimen para sa kita. Ang karakter ay nagmamanipula ng mga eksena at sinasadyang magpatagal ng pagtawag ng tulong upang makakuha ng exclusive footage na nagpapakita ng tunay na pag-uugali ng isang photographer noong 1930s na tinaguriang si Ouija. Ngunit ang kwento ni Vlado Taneski, isang mamamahayag mula sa Macedonia, ay may mas nakakasindak na storya dahil hindi lang siya nagbabalita tungkol sa mga krimen, siya mismo ang may kagagawan ng mga ito. Lumaki si Vlado Taneski sa isang maliit na bayan sa Macedonia sa ilalim ng mahigpit at konserbatibong pamamahala ng kanyang mga magulang. Ang kanyang relasyon sa kanyang ina ay lalo pang naging tensyonado na nagdulot ng sinasabing malalim na mommy issues. Ang galit na ito sa kanyang ina ay umusbong sa mga nakakatakot na krimen laban sa mga matatandang babae na may pagkakahawig sa kanyang ina. Ang kanyang unang biktima ay si Mitra, 64 years old. Si Mitra at ang ina ni Vlado ay magkakilala at parehong nagtatrabaho bilang isang cleaner. Isang araw, papunta si Mitra sa pamilihan nang makasalubong niya si Taneski. Bagaman hindi alam ang eksaktong detalye ng kanyang pagkakadukot, pinaniniwala ang dinukot siya ni Taneski, pinahirapan at ginahasa sa loob ng maraming buwan at sa huli sinakal gamit ang kordon ng telepono. Binalot niya ang katawan nito ng isang nylon bag, tinali ng telephone cord at tinapon sa isang construction site sa outskirt ng Macedonia. Ang kanyang katawan ay nakita lamang matapos ang 2 buwan ng mga pulis. Si Vlado ay hindi napaghinalaan ng mga pulis at dahil nga siya ay isang journalist ay agad niyang isinulat ang tungkol sa pagkakawala ni Mitra. Nagawa pa niyang mag-interview ng mga taong kakilala ni Mitra upang magtanong-tanong sa kung anong kunwari nalalaman ng mga ito na posibleng makapagbigay ng lead sa kaso. Ito ay nagbigay sa kanya ng imahe ng isang masusing mamamahayag. Ang mga pulis ay nag-imbestiga at sila'y may naakusahan na 2 lalaki. Si Blado ay dumalo din sa trial ng 2 lalaking napagbintangan sa murder kay Mitra upang isulat ang mga minutes o detalye ng kaso. Ang 2 lalaking napagbintangan ay nakasuhan ng life imprisonment sa kabila ng kanilang pagiging inosente sa pagkamatay ni Mitra. Ngunit ang 2 lalaking ito ay mamamatay tao din. May ibang tao silang pinatay na hindi related kay Mitra, ngunit ito ang dahilan kung bakit sila ang napagbintangan ng mga pulis. Makalipas ang 2 taon noong November 2008 ay nakita ni Vlado ang pangalawa niyang biktima na si Lubica, 56 years old. Isa din itong cleaner at kakilala din ng ina ni Vlado. Isang araw katulad ni Mitra, umalis si Luvica patungong palengke nang biglang harangin din siya ni Vlado at kidnapin at dinala sa secret location nito. Tinali at kinulong, binugbog at pinagsamantalahan. Tulad ni Mitra, iniwan din niya itong buhay ng mahigit 3 buwan bago sinakal gamit muli ang telephone cord. Ang kanyang wala ng buhay na katawan na nakabalot muli sa isang nylon bag ay nakita ng mga pulis sa isang bangin noong February 2008. Ang Macedonia ay maliit lang na town kaya ang mga pagpatay na ito ay isang malaking balita para sa mga taga dito. At si Vlado nga ang freelance journalist na laging nandun para i-cover ang lahat ng balita sa mga krimen na ito. Ginagawa niya ang kanyang routine na interviewin ng mga pamilya, kaibigan o kapitbahay ng mga biktima.
At makalipas nga ang 3 araw ng pagkakahanap sa katawan ni Lubica, ay may article agad siyang naipublish tungkol dito. Sa article niyang ito, isinaad pa niya na maaaring may koneksyon ng kaso ni Mitra at ni Lubica. Makalipas ang ilang buwan ay may isa na namang biktima si Vlado. Ito ay si Zivana, 65 years old. Tulad ng ibang biktima, isa din siyang cleaner at kakilala din niya ang ina ni Vlado. Isang araw habang nasa bahay lang si Zivana ay nakatanggap ito ng tawag sa telepono. Ang nasa kabilang linya ay nagbalita na meron daw isang car accident na nangyari at malamang ang kanyang anak ay nadamay dito. Agad binuksan ni Zivana ang kanyang radyo para mapakinggan ang balita. At saktong ang balita nga ay tungkol sa isang matinding car crash at ang anak niya ay sangkot daw dito. Madali siyang naggayak papunta sa hospital. Nakita pa siyang nagmamadali ng isang kapitbahay at tinanong siya kung ano ang nangyayari. Sinabi nga niya dito ang tungkol sa aksidenteng kinasasangkutan ng kanyang anak. Bago nagmadaling pumunta na ng hospital, ito na nga ang huling beses na makikita siyang buhay. Wala mang testigo ay malamang habang papunta siya sa hospital ay nakita siya ni Vlado at saka siya ay kinidnap. Marahil ay inalok siya nito na ihatid sa hospital at dito nagkaroon ng pagkakataon si Vlado na dalhin siya sa kanyang secret hide spot at saka gawin ang katulad ng mga ginawa niya sa iba pang mga biktima. Sa parehong araw din na yun ay nakatanggap ang kapitbahay nilang testigo ng katok sa bahay nito. Ito ay ang anak ni Zivana. Hinahanap nito ang kanyang ina. Dito nga binalita ng kapitbahay na nagtungo ang kanyang ina sa hospital dahil sa balitang na aksidente daw ang anak nito sa kotse. Nagulat ang anak nito dahil siya ay hindi naman naaksidente o nasangkot sa kahit anong car accident dahil ang totoo ay walang aksidenteng nangyari nung araw na yun. Lahat ng ito ay hoax lamang na ang may pakana ay si Vlado. Ang espekulasyon ay si Vlado bilang isang journalist ay tumawag sa local station at nag-report ng isang malaking car accident na involve ang anak ni Zivana. Alam niyang mapakikinggan ito ni Zivana at saka magtutungo sa hospital para hanapin ang anak at dito nga niya pinlanong atakihin ito. Makalipas ang 9 araw ay may mga taong nakakita sa wala ng buhay na katawan ni Zivana, balot ng nylon bag at nasa mga basurahan. At katulad ng routine ni Vlado, makalipas ang 3 araw ay agad siyang nag-publish ng article tungkol sa mga krimen na ito sa isa sa pinakamalaking newspaper company sa Macedonia. Sa article na ito ay sinuggest pa nitong maaaring merong isang serial killer sa kanilang lugar. Tila ay ikinukwento lang niya ang kanyang kademonyohan sa kanyang mga article at parang siya ay nag-e-enjoy pa sa ginagawa. Inaakala niyang makakatakas siyang muli sa mga krimen na ito. Ngunit ang hindi niya alam sa kanyang mga article ay napadami ang detalyeng kanyang naisulat. Inilathala niya ang tipo ng cord na ginamit sa krimen ay kapareho ng ginamit sa pagsakal sa mga biktima at pagtali sa mga ito. Ang mga detalyeng tulad nito ay hindi nire-release ng mga pulis sa publiko. Inilathala din niyang maaaring si Sivana ay dinukot ng 2 lalaki at ang mga ito ay nagpanggap na ang anak ni Sivana ay involved nga sa isang car accident para siya ay mapasakay sa kotse. Dito na naghinala ang mga pulis kung bakit tila napakadaming nalalaman ni Vlado na impormasyon tungkol sa krimen. Sa kanilang masusing pang-iimbestiga, si Vlado nga ay naituring ng isang suspect. Para mapatunayan ay kinuha nila ang DNA nito para maitest at maikumpara sa DNA ng mga murder victims at dito nga napatunayan na match ang mga ito.
Dito, inaresto na si Vlado para ikulong noong June 22, 2008. Ngunit makalipas lang ang 3 araw sa kanyang cell, kumuha si Vlado ng isang timba na puno ng tubig at nilagay niya ang ulo niya sa loob nito at nilunod ang kanyang sarili hanggang siya'y mawalan ng buhay. Sa kanyang pagpapatiwakal, naiwasan niya ang isang pampublikong paglilitis at iniwan ang isang pamana ng takot at mga katanungang hindi na nasagot. Ang kwento ni Vlado Taneski ay isang nakakapangilabot na paalala na ang kasamaan ay maaaring magtago sa likod ng profesionalismo. Ang kanyang kaso na natatangi sa kasaysayan ng krimen ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging mapanuri at maingat na pagsisiyasat kahit na ang suspect ay isang pinagkakatiwalaang tagapagbalita ng katotohanan. Ang kanyang mga krimen ay hindi lamang sumira sa mga pamilya ng kanyang mga biktima, kundi nagdulot din ng tanong sa mundo kung paano maaaring magkaroon ng ganoong dilim ang isang taong inaasahan na magbalita ng katotohanan. Maraming salamat sa pakikinig at kung mahilig ka sa mga ganitong content, please do me a favor by clicking the like and subscribe button. Kung meron ka namang mas malinaw at bagong detalye at idea ay maaari mo itong ilagay sa comment section. Marami pong salamat at Like and laging subscribe. mag-ingat.